Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Ilang itong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Efeso, Kapitulo 3, talatang 17. Ito po ang sinasabi, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Nais mo bang maligtas? Papasukin mo lang si Jesus sa puso mo. Ang pangungusap na ito ay hindi sumasalungat ni umaayon sa Biblia. Ngunit ito ay lumilikha ng mentalidad na nagdudulot ng maling impression lalo na sa mga bata, na literal ang pangunawa sa mga bagay-bagay. Isa pa, kung ang payo na papasukin si Jesus sa puso ay tumutukoy sa kabuuang mensahe, nababaliwala nito ang ilan sa mahalagang bagay kagaya ng pagsisisi at pananampalataya. Totoong binanggit sa Biblia na si Jesus ay nananahan sa ating puso. Halimbawa, ang panalangin ni Apostol Pablo na naway manahan si Jesus sa inyong mga puso. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito muli ang iyong mga anak upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at muli mo kami binigyan ng buhay at lakas upang kami ay magpatuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Dalangin namin ang mga pagpapala mo sa mga anak mo na patuloy mong ibuhos upang sila, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Dalangin namin na ingat mo kami sa aming mga gawain sa araw na ito. Dalangin din namin, Panginoon, na paggalingin mo po ang mga kapatid naming may mga karamdaman. Partikular na po si Uwing Teotico, anak ni Ate Pili Teotico, na ma-restore ang kanyang lakas, na mawala ang kanyang karamdaman, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, manggagamot sa lahat ng anumang karamdaman. Lord, dalangin namin na abutin mo po siya upang ma-restore muli ang kanyang lakas. Salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngunit sinabi niya ang talatang ito sa mga mananampalataya o yaong mga tumanggap na kay Kristo sa kaugnay na talatang 16. Sinabi pa niya na dalangin ko ayon sa kayamanan ng kanyang kalulatian na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao sa pamagitan ng kanyang espiritu. Makikita na hindi ibang pang-ibanghelyo ang konteksto. Ang nang 3 kabanata ng Efeso, hindi ni Pablo sinabi sa mga taga-Efeso na papasukin nila si Jesus sa kanilang puso, bagkus ay pinatitibay lamang niya ang kanilang pagkaunawa na si Jesus ay nasa kanila sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang ideya na papasukin si Jesus sa iyong puso ay hindi tinuturo saan mang bahagi ng Biblia. Malinaw sa Biblia na ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito rin ay tumutukoy sa kapatawaran ng kasalanan. Ang pagpapakilala ng Ebanghelyo batay sa Biblia ay humihikayat ng tamang pagtugon sa mensahe nito, katulad ng pagsampalataya, pagtanggap o pagsisisi. Sa katunayan, ang pagsasabing papasukin si Jesus sa iyong puso na tumutukoy sa kaligtasan ay makatutulong sa isang tao upang maunawaan niya ang Espiritu ni Kristo ay dumarating upang manahan sa kaluluwa ng isang tao. Gayunman, ang terminolohiya pa rin ginagamit ng Biblia ang pinakamabuting gamitin. Ang katagang papasukin si Jesus sa iyong puso ay hindi lubos
na makapagbibigay liwanag tungkol sa totoong nagaganap sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi maranasan sa pamagitan lamang ng paniniwala sa mga katotohanan. Ang kaligtasan ay hindi nangangahulugang papasukin mo si Jesus sa iyong puso, kundi ito ay tumutukoy sa pagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at pagtanggap sa pagpapatawad na inialok niya ayon sa kagandahang loob sa pamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay tumutukoy sa pagiging bago sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo Jesus at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa iyong inialay mong kaligtasan para sa amin, O Lord. Salamat sa panibagong araw at buhay. Aming inialay sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan mo kami at patumayan mo kami at ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.